So ayun mga kababayan, welcome back for another video, another live mga kababayan ko. At mega love shoutout sa lahat ng mga kabenggador natin dyan, yung mga nasa baba. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. At mabuhay po kayong lahat mga kababayan. At maraming salamat po sa pag-antabay, pag-abang no, sa amin dito sa Bengador. So ayun mga kababayan, pag-uusapan po natin itong ito pong mainit-init na usapin regarding po sa paghain ng ng warrant of arrest kay Atong Ang, 'di ba? So eto nga mga kababayan, malungkot yung ibang ibang biktima, pamilya or biktima ng nitong missing sabongero mga kababayan dahil malungkot sila kasi uh, para sa kanila di umano nakatakas na raw si Atong Ang. Okay? So parang di sila kumbinsido pa rin kahit na nagkaroon ng warrant of arrest. Pero ang kagandahan nito mga kababayan, ang positive feedback nito sa ating mahal na Pangulo at sa gobyerno natin ngayon, sa kasalukuyang administrasyon daw po, nabigyan ng lunas or nabigyan ng solusyon yung kanilang hinanaing at problema sa dating administrasyon. Dahil nga sa administrasyon ni Duterte, mga kababayan, alam natin yon, sa administrasyon ni Duterte po, ay ikinansela or itinigil na lang basta-basta yung pag-iimbestiga sa missing sabongero, 'di ba? At parang nawalan nga sila ng pag-asa 'di ba? Parang nawala po sila ng pag-asa. Kaya itong itong issue ng pag-aresto kay Atong Ang na nagkaroon na nga po ng 10 million patong sa ulo at inano na po, kinonsider na po na siya ay most wanted na. 'Di ba? Oh, isa 'yan sa mga pinag-uusapan ngayon talaga itong kay Atong Ang mga kababayan. Dahil ako para sa akin ito opinion ko Kasi dapat talagang from the very start pa lang talaga, from the very beginning pa lang talaga mga kababayan. Dapat po binigyan na ng binigyan na ng ultimatum, 'di ba, na na-release na agad ng warrant of arrest, no? Para or hindi na ibinalita agad para nahuli. Kasi parang nakapag tawag dito, nakapag-prepare pa si Atong Ang, no? Yan minsan ang problema rin. No, parang sinasadya rin minsan nung iba na mga newscaster na ipaalam agad sa publiko, 'di ba, na may warrant of arrest na si ganito, warrant of arrest si ganyan. Kaya nakapagtago. Tignan niyo si Bato, nangyari kay Bato. Kahit wala pa mga official na nilabas na warrant of arrest, 'di ba? Nagtago na siya. Kasi alam niya as soon as possible, no, anytime, pwede siya marelease ng warrant ng ICC, 'di ba? So, nakapaganda agad yung tao. Di nakaano agad. Oh, nakapag agad. Nakapag-prepare agad yung tao para makatakas, 'di ba? So, eto nga mga kababayan, pakinggan natin yung sinabi nung ni Atong Ang regarding nga dito sa patong niya sa ulo. Na nakakatawa dun sa sinabi ng attorney ni Atong Ang na para daw tinutugis na parang kriminal. Natural 'yun, 'di ba? Meron ng warrant of arrest, meaning to say mga kababayan, no? Ano ka na, 'di ba? Huhulihin ka na at napatunayan sa ebidensya na meron kang nilabag na batas, 'di ba? Oh. Itong attorney. So ito, pakinggan natin 'to mga babae. O nawawalang sabungero. Nagpapatrol, Karen de Guzman.
Pinuna ng abogado ni Charlie Atong ang pagturing sa negosyante bilang most wanted sa bansa na may 10 milyong pisong Mm. patong na pabuya sa ulo. Ayon kay Attorney Gabriel Villarreal, innocent until proven guilty si Ang, lalo na't hindi pa nalilitis ang kaso. Hindi naman siya dapat tinutugis na parang isang kriminal. Wala pa naman tayong trial at Oh. declaration. Eto hindi ko maintindihan sa tarantadong lawyer na to, mga kababayan. Parang alam niyo yun, nakakaloko lang yung sagot niya. No, nakakaloko lang na ano ka, pagka ba kay Atong Ang or pagka ba sa malaking tao, kagaya ni Atong Ang, yung may pera, may power, kailangan pag may warrant of arrest, hindi kailangan tugisin. Diba? Ang nakaka-high blood yung mga ganitong klase ng sagutan ng isang bobong attorney. Kaya no wonder mga kababayan, nagkakaroon tayo ng mga diskriminasyon pagdating sa batas dahil sa mga ganitong klase ng attorney. Dahil sa mga ganitong klase ng abogado di pulpol. 'Di ba? Oo, yung mga tarantado na nag-abogado dahil gusto lang nila maging abogado. Pero ang totoo, abogago sila. 'Di ba? Saka nakakita mga kababayan na isang kriminal or may ginawa, no? Na bigyan ng warrant of arrest dahil ayon sa batas meron siyang nilabag na nilabag na kaso na kailangan niyang harapin at i-trial. Hindi pa nga tina-trial, nagtatago na eh. That's the factor na tinitignan ng ating gobyerno, ng ating kapulisan, ng ating NBI dahil bakit ka magtatago sa warrant of arrest mo, 'di ba? Kung ikaw ay hindi guilty from the very beginning, 'di ba? Dapat alam mo sa sarili mo bago ka gumawa ng katarantaduhan, alam mo na may posibilidad na ma-issuean ka ng warrant of arrest if ever, 'di ba? Alam mong pwedeng magkaroon ka ng kaso, 'di ba? Bago ka sana gumawa ng katarantaduhan or ipinag-utos mo na pagpapatayin or 'di ba, dukutin yung mga missing sabongero na yan from the very start, dapat alam mo na merong batas na uusig sa iyo. Parang ang sinasabi kasi mga kababayan nitong gago na attorney ni Atong Ang, no? Na parang wag niyong tugisin ang ang kliyente ko kasi wala naman siyang kasalanan, di naman siya kriminal. May warrant of arrest nga 'di ba? May warrant of arrest. So meaning to say, kaming mga normal na tao, pag meron kaming warrant of arrest, pwede naming idahilan na wag niyo kaming tugisin. Kasi hindi naman kami kriminal. Tama ba? May sense ba yung pinupunto natin rito? Parang gustong sabihin nitong attorney na ito, meron tayong karapatan na yung warrant of arrest, 'di ba? 'Di ba? Baliwalain na lang panghabang buhay, 'di ba? Hindi, mananatiling warrant of arrest yan hangga't hindi ka na lumalantad, hangga't hindi ka sumusurrender, may warrant of arrest ka. At katunayan yan na anytime na maispatang ka, pwede kang arestuhin. Dahil naisasaad doon na tinakbuhan mo yung warrant of arrest mo Kahit na sabi mo magtago ka, once na nakitaan ka ng warrant of arrest, dadakpiin at dadakpiin ka. 'Di ba? Sa NBI nga, for example, hindi mo alam na may kaso ka pala. Na-issue ka pala ng warrant of arrest, 'di ba? Tapos kumuha ka ng NBI, hindi mo alam may kaso ka at may warrant ka. Bigla ka na lang dinampot ng NBI. Bakit? Sabi ng NBI, mayroon pala kayong warrant issue. 'Di ba? So nagulat ka, 'di ba? So ganun yung mga instances mga kababayan na sinasabi nito na ibig sabihin ba pagkakagaya ni Atong Ang hindi natugisin? Natural tutugisin ka kung yung iba nga tinutugis ikaw yung exempted. 'Di ba? Hindi pa pwede 'yon, tanga. 'Di ba? Ang tanga-tanga nitong abogago na 'to. Kaya hindi ako naniniwala sa mga ibang abogago nakagaya nito, sa totoo lang. Para kay Mr. Ang. Binatikos din ni Villarreal ang pagtawag ni Interior Secretary John Vic Remulla na armado at mapanganib ang kanyang kliyente. Anya, Totoo naman dalos at walang basihan ang naturang mga pahayag. Wala raw basihan ng pahayag ni John Vic Remulla. Bakit walang basihan? Nasabi niyang walang basihan. Dahil
Dahil ba kliyente niya, natural yung kliyente niya, 'di ba? So, natural yun, ipagtatanggol niya. Pero, alam natin, wag tayong magbolahan dito, 'di ba mga kababayan? Wag tayong magbolahan. Alam natin kung gaano kalakas at katindi ang kapangyarihan ni Charlie Atong Ang. Alam natin na kayang-kaya niya mag-hire ng mga ng mga bodyguards, na bigating bodyguards. Kaya niyang bumili ng isang hukbong sandatahan, mga kababayan. Kaya niyang mag-build ng isang empire, dahil sa kapangyarihan ng pera niya. Alam natin yun. Ito pa kayong sinasabi ni John Vic Remulla na delikado. Delikado talaga. Oo, kahit kayo, comment down below kung kayo naniniwala kayong hindi delikado si Atong Ang. 'Di ba? Delikado si Atong Ang. Hindi man galing sa Oh. gobyerno natin mga salitang ganyan. Ang unang basihan, Mm. parang naghahanap tayo ng dahilan at pamamaraan para mapalabas natin na si Mr. Ang nanlaban. Dagdag pa niya, inabisuhan niya si Ang na huwag munang susuko dahil gagawin nila ng kanilang kampo ang lahat na maaaring remedyong legal sa korte. Nitong Webes, nagsumite siya ng omnibus motion sa Regional Trial Court sa Santa Cruz, Laguna para muling pag-aralan ng pag-issue ng arrest warrant laban kay Ang. Oh. Pleading pa ito. 'Di ba? Nakita niyo na yung kagaguhan nitong na to, attorney. Sasabihin, wag mo nang sumuko. 'Di ba? Gagawin ng lahat. Ikaw bilang isang dapat, kung alam mo magaling kang attorney at alam mo maipapanalo mo, 'di ba? Alam mo maipapanalo mo yung kaso ng kliyente mo, bakit mo hahayaang magtago? 'Di ba? Sabi mo diyan lumantad. 'Di ba? Sumuko ka, sige, akong bahala sa kaya ko ipanalo kaso mo. 'Di ba? So meaning to say, mga kababayan, aminado itong mga ulupong na ito. Aminado tong mga ulupong ni Atong Ang, 'di ba? Na sila ay sila po ay mahihirapan, 'di ba? Mahihirapan na ilabas sa kulungan if ever si Atong Ang, or mahihirapan sila na mapadismiss yung kaso ni Atong Ang dahil matibay po ang mga ebidensyang nakalap kasi. Napakatibay ng mga ebidensya na naipresenta po, okay, sa piskalya regarding po sa missing sabongero o diyan sa Santa Cruz, Laguna at sa ibang karatig lugar ng tawag dito, missing sabongero, 'di ba? Sa dami ng missing sabongero na talagang laganap, oo, na mga nagkandawalaan sa iba't ibang panig. Sa Bulacan meron pa, 'di ba? Dahil maaaring nagkamali si Judge sa kanyang pag-aaral at sa pag-i-issue ng warrant of arrest. Marami ka namang legal remedies na natitira. Yung dapat ay i-exhaust natin bago ikaw ay sumuko. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, karapatan ng abogado ni Ang na gawin ang lahat ng legal remedies, Correct. pero hindi nila sila titigil sa paghahanap kay Ang. Tiniyak din nila ang pagsunod sa mga patakaran pagdating sa pagsilbi ng mga warrant. Wala naman pong ganong magyayari na gagawa tayo ng senaryo na nanlaban. First of all, ang ating kapulisan, Correct. professional tayo, we respect yung human rights, no? Samantala, naglabas nitong Biyernes ng panibagong warrant of arrest ang RTC ng Lipa City, Batangas laban kay Ang at sa 20 pang individual para sa kasong kidnapping with homicide, kaugnay pa rin sa mga nawawalang sabongero. Ayan, 'di ba? Yan yung sinasabi natin na marami pang karatig lugar, 'di ba? Na talaga mai-issuean ng warrant, 'di ba? Oo, mai-issuean ng warrant itong si Atong Ang, mga kababayan. Kaya itong si Atong Ang, napapaiksi na po. Oo, yung kanyang iikutan dito sa Pilipinas. Pero meron nga mga nagsasabi sa comment section na di umano ay nakalabas na ng bansa ito at easy lang tumawid sa backdoor ito. Okay? Ito po, no? Katunayan ito na talaga may posibilidad, no, sa pera ba naman ni Atong Ang, kung yung iba nga nakaalis ng Pilipinas, dumaan ng backdoor 'di ba? Ito pa kaya si Atong Ang, 'di ba, na mas dihamak, na mas mapera kay Alice Guo, na mas mayaman kay Alice Guo. 'Di ba? No.
sa lahat ng mga ano ng mga talagang tinutugis ng ano ngayon ng PNP, NBI. Isa ito sa mga talagang delikado at isa talagang siguradong hindi papahuli ng buhay, mga kababayan, no? So kung kayo i-analyze nyo mabuti, alam nyo sa sarili nyo, alam nyo mga kababayan kung gaano katindi ang isang atong ang, di ba? Naisilbi na ang arrest warrant laban sa 13 pulis ngayong araw. Kabilang dito ang 10 pulis na nauna nang naaresto noong Miyerkules, habang isa pang dating pulis ang pinaghahanap ng CIDG. Naglunsad din ang CIDG ng hotline para sa sino mang makapagbibigay na impormasyon sa patuloy na paghahanap kay Ang. I assure you, lahat ng mga pwede niyang pagtaguan ay pinupuntahan po natin. Lahat din ng informations na sinasabi na maaring andito siya is binabalidate natin, pinapapuntahan natin kung may mga indications na nandun siya. Hindi pa rin isinuko ni Ang kanyang mga baril sa kabila ng palugit na ibinigay sa kanya ng PNP ngayong araw. Dahil dito, posibleng kumuha na rin ng search warrant ang pulis para kumpiskahin ang kanyang mga armas. Umaasa naman ang pamilya ng mga nawawalan sa bungero na mapapabilis ang pag-aresto sa negosyante. Maraming experiences na nahihirapan yung ating gobyerno na pasukuin or arestuhin tong mga taong involved sa malalaking Kaso, corruption issues or sa criminal cases. And we're just hoping na maging madali, mapabilis itong prosesong ito. Muli nagbabala ang PNP sa mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Ang na posible rin silang managot sa batas sakaling tulungan ang akusado. Karen de Guzman, ABS-CBN News. yan ang katotohanan, mga kababayan. Yan ang realidad, kahit hindi lang naman dito sa atin sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa nangyayari yan, na pagka may pera ka talaga, powerful ka, 'di ba? Pagka may pera ka, pwede mong baliktarin ang tama, pwede mong baluktutin ang mali, 'di ba? Pwede mong tawag dito, pwede mong itanggi lahat, 'di ba? Pwede mong sabihin yung mga gusto mong sabihin basta mapera ka. Kahit palabag sa batas 'yan. Hindi ka basta-basta mapupurso, lalo na pag kilala kang tao at mapera talaga, 'di ba? Pero eto nga mga kababayan, yan ang realidad ng buhay. Yan ang realidad dito sa ating bansa, no? Kagaya na lamang ni 'di ba, ni pangalan nito, yung mga nagtatago, 'di ba? Sa flood control. Nasa na sila, nagtatago sila, nasa ibang bansa sila, Zaldico, 'di ba? Nagtatago rin. So, ang dami nila na nagtatago, mga kababayan. Na kaya kasi nilang magtago dahil sa pera. 'Di ba? Dahil sa pera, mga kababayan. Yan po ang matindi na kalaban talaga ng ating gobyerno ngayon. So far ng ating Pangulong Bongbong Marcos at kaakibat ang NBI, ang kapulisan sa sa PNP, 'di ba? Dahil bakit po? Hindi po low profile na tao ito si Atong Ang at yung mga tinutugis na ibang may warrant of arrest. Yan po ay mga high profile. Kaya nga po pag pumasok sila sa Bilibid, sila ay tinatawag na high profile inmate, 'di ba? Na hindi bastang tao, 'di ba? Kaya nga itong natatawa itong taong bayan, mga kababayan, dito sa sinasabi ng attorney niya na kung talagang walang kasalanan or kaya niyong i-ano yan, 'di ba, i-absuelto si Atong Ang at duda pa nga siya dun sa 'di ba, hatol ng judge. Di kung ka, 'di ba, duda ka, pasukuin mo yung mo, 'di ba, yung tawag dito, alaga mo, then i-trial mo. 'Di ba, ganun lang kasimple 'yun. Ayun yung nakakatawa sa may mga perang tao, no? Takot, no? Matapang lang sila kasi kaya nila magbayad ng papatay sa'yo. Kaya nila magbayad ng 'di ba, ng libingan mo. 'Di ba? Pero ang totoo, takot talaga sila. 'Yun ang realidad. Takot sila. Gumagamit sila ng ibang tao na matapang, buo ang loob na magtatrabaho para sa kanila, para sa pera.
'di ba? Yan yung sinasabi natin na pera money is a root of evil. Depende na lang kung paano mo pagaganahin ang pera mo. 'Di ba? Kung sobra-sobra ang pera mo, bakit ka pa 'di nga naman 'di ba? Gagawa ng mga tawag dito, legal na pamamaraan kung meron ka naman sobra. Yan ang mentalidad 'di ba ng ibang politiko, ibang mga makapangyarihan dito sa natin, 'di ba? Sa ating industriya sa politika, 'di ba? Eto naman, mapunta naman tayo dito, mga kababayan. Dito sa pinag-uusapan din na Yuse Claire Castro at itong si Libiste, 'di ba? Kasi itong si Libiste nakakatawa, mga kababayan. Ano sila, no? Tawag dito, itong si Libiste pala ay para pala tong si Kiko Barsaga. Oo, para pala tong si Kiko Barsaga. Dahil bakit po? Dahil parang oo, si Meow Meow din. Oo, iyakin din pala, mga kababayan ko. 'Di ba? Bakit po iyakin? Kasi ito, mga kababayan, malinaw na nasaktan siya. Nasaktan siya sa mga vlog ni Yuse Claire Castro. At nakakatawa nga dito na pinagtatawanan natin lahat etong hinihinging fine ni hinihinging pera ni Leviste para sa daños perjuicios di umano na ginawa ni Yuse Claire Castro na 110 million pesos na di umano ibibigay daw niya sa mga nangangailangan at dun sa mga nasalanta ng mga palsipikadong project ng ghost project, di ba? Nakakatawa lang isipin. Kaya eto po, mga kababayan, sinagot ni Yuse Claire Castro itong patutsada sa kanya rin or yung kaso na sinampa sa kanya ni Libiste, no? Pero kudos to Yuse Claire Castro na talagang palaban talaga, 'di ba? Talagang masasabi nating walang inuurungan. Ito, pakinggan natin to mga kababayan. Inyo pong na itong Ito. ng mismo si Palace Press Officer Yuse Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, good morning, Connie, at sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Magandang umaga. Okay, na-monitor nyo siguro yung mga pahayag ni Representative Leviste. Unang-una sa lahat, reaction po muna sa inyo pong na itong naihain pong libel complaint sa inyo ni Representative Leviste. Wala pa ako natatanggap, Connie, na kopya. At kung ano naman ang aking sasagot ngayon ay base lamang sa kanyang mga interviews. Tama po ba ako na dinidemanda niya ako dahil sinabi ko doon na ibinenta niya yung kanyang kumpanya? Opo, libelous complaint po ito. Oo. Okay. Unang-una po na-interview po siya. Dito mismo rin sa inyong network. Kanina umaga. Sinabi mismo, kung daw tayo nagkakamali, si Weng yata yun. Opo. Na ang source naman ng di umanong pagbebenta o pag-transfer ng kumpanya na may franchise ay sa Ombudsman Rimulya. Correct. Doon ang galing Doon ang galing yung unang Totoo. balita. Ang sabi niya, hindi niya ididimanda si Ombudsman Rimulya dahil iginagalang niya ito at kaibigan ng kanyang ina. So, ako na nag-content na pag-usapan, pinaliwanag ko sa ating mga viewers kung ano yung nangyayari tungkol dito. Correct. Ako ang sasampahan niya ng libel case. Dahil ba sa hindi ako kaibigan ng kanyang ina at hindi niya ako ginagalang? Kasi yun yung premise Hindi niya dinidemanda yung ombudsman kahit na yun ang source ng facts or balita. Ako ang pwede niya i-demanda dahil hindi niya ako ginagalang at hindi ako kaibigan ng kanyang ina. Okay. So, may ganong question. Opo. Nabanggit din ho niya kasi na parang sa isang gabi, 2 beses nyo kung baga natatalakay ito. In fact, meron daw kayong 50. Ayun. Doon pala sumama loob ni Libiste, Attorney Claire. Yusek, doon naman pala sumama. Bakit mo kasi narawaan?
Napaiyak mo kasi napaiyak mo tuloy to si Libiste, no? Totoo naman yung sinabi ni Yusik Claire na kahit kami, mga kababayan, kami kinontent po namin, mga kababayan, dito sa Bengador, si Libiste. O, si Munting Tinig, di ba? Lagi niyang content si Libiste. O, regarding dyan sa Cabral Files pa, content na namin yan. O, hanggang dito sa na to. Bakit pagdating kay si Claire, gigil na gigil itong si Leviste. Isa lang ang ibig sabihin, 'di ba? Tinatablan talaga sila dahil si Yusek Claire palaban at matalino at maayos magpaliwanag. Kung ikaw lang sasabi mo content lang dahil sa content na araw-araw na lang akong content nitong tao na ito. Kasalanan mo yung content creator din si Yusek Claire, bago pa siya maging tagapagsalita ng palasyo, siya ay isa na pong content creator regarding po sa batas, 'di ba? Kaya dito sa Makatuwid, mga kababayan, sa Makatuwid, talagang tinablan si Libiste ng kahihiyan dahil sapul na sapul siya sa every content ni Yusek Claire. Pero ang totoo niyan, mga kababayan, nanggaling ang mga source natin lahat sa sa interview ni ni DOJ, 'di ba? Remulla, 'di ba? Sa kanya po nanggaling 'yon. Pasabog po ni Remulla 'yon. Hindi kung kanino man nanggaling na Poncio Pilato 'yon. 'Di ba? O bakit kaming lahat ng mga content creator na nagko-content regarding sa issue mo, hindi mo 'di ba? Hindi mo mademanda lahat 'yan, 'di ba? So meaning to say, talagang si Yusek Claire dahil may pinanggagalingan yung galit nyo kay Yusek Claire Castro, 'di ba? Kasi lagi silang supalpal pag si Yusek Claire Castro ang nagsalita sa palasyo mismo. Episodes about this. Mm. Maaari ho ba for the record, kasi may nabanggit din ho siya na para banggang nagiging malisyoso na ito pong pag-vlog nyo about this case on him at ito ay may patungkol daw sa pagdidiscredit sa kanya dahil sa Cabral Files. Ano po ang inyong statement on that? Hindi po totoo na 15 vlogs or 15 videos ang ginawa ko para sa issue na to ng kanyang solar firms. Hindi po yan totoo. Nagkaroon lang po tayo ng content sa iba't ibang issue patungkol po doon sa Cabral Files, Libiste Files. So, bago pa po yun mag-Christmas kasi nandun na po yung news. So, kailangan lang po natin itong i-explain. So, kasama po yun. So, kung ina-explain lang po natin at wala namang malisyoso sa ayo sinasabi, siguro kailangan natin ipaliwanag sa taong bayan through my vlog. Pero hindi naman po natin ito take up sa briefing eh. Okay? Kaya hindi pwede sabihin na bilang Paras press officer, ikaw ang nagko-content. No, kino-content ko po siya sa aking sariling vlog at in-explain ko po kung ano ang legal na issue patungkol sa kanya mga sinasabi. Correct. Ngayon, dito po, dalawa po, kung di ako nagkakamali, tatlo lang po ang ating na content. Unang-una po, nung bilanggit po ito ni Ombudsman Remulla sa kanyang programa sa executive session. At nang nag-explain po ang Meralco Jet na ang kumpanyang ibinenta sa kanila ay wala namang kinalaman sa prangkisa, in-explain ko din po yun. At pangatlo po ay ito. Pero, Miss Connie, ang binanggit po niya na sinabi ko daw na ibinenta niya ang kumpanya niya na may prangkisa, mismo po galing po kay Congressman Leviste sa isang interview din, nung tinanong siya kung ano na estado ng solar para sa bayan na yun yung may prangkisa, ang sinabi niya po ay hindi na siya yung may-ari. At kung tinanong kung ito ba ay na-divest niya, nag-agree po siya na na-divest niya ito. Kumakamin mismo na na-divest niya ang kanyang shares sa solar para sa bayan. So wala pong nanggagaling sa atin mismo na anumang kwento, kundi nagre-react po tayo mismo sa mga news at sa mga nasabi po niya. Okay. So galing din po sa kanya. So, in other words, ma'am, bigay lang po kami ng direktang sagot din. You are not in any way trying to discredit him. Yun po kasi yung kanyang aligasyon, kaya nyo binabanggit ito sa inyong vlog. Wala po, kasi pansinin po natin, bigay din po ulit ang statement
si Ombudsman Rimulya, and that's part of the news. Mm. So, pag ganun po, kinakailangan ko rin po siyang i-pick up at alam ko mainit po yun. Kaya na-explain ko po yan sa ating viewers, sa ating YouTube channel. At maliban po dyan, na-content ko din po yung isang news patungkol po doon sa kanyang sinabing na-divest niya ang kanyang shares mismo sa solar para sa bayan. So, paano po magkakaroon ng mali siya yun? Kasi siya mismo Correct. po ang nagsabi. Correct. Okay. At sabi rin Exactly. po ni Representative Ledice, malakas din ang kanyang kaso laban po sa inyo. Sa tingin niyo ho ba may sapat na ebidensya talaga siya para sabihin na kumbaga libelous po ang lahat ng mga nabanggit ninyo? Ako po kasi magiging defendant eh. So, syempre sasabihin ko hindi malakas. Kahit hindi ko pa nababasa. Opo. Definitely, sasabihin ko hindi malakas. At dapat ma-dismiss yun. Mm. Okay. At kayo ho ba amenable na makipag-usap po sa kanya outside courts para maayos po ito? O kayo ho ba ay tatayo mismo po bilang abogado nyo rin? O kukuha rin ho ba kayo ng abogado nyo to represent you? Kung meron po kasi siyang sama ng loob sa akin, hindi ko po alam kung may personal siyang sama ng loob sa akin. Kasi minsan sinabihan niya na rin po ako na I am making a fool of myself. On air yun. Di ba, tutusin nga, mas libelous yun pero hindi ko na lang din po pinansin. Dahil mali din po yung context ng sinabi niya doon. Kung makikipag-usap po, ako po'y open. Wala naman po sa aking masama. Dahil ako naman po, pagka ako'y nagsalita, binabase ko lang din po naman sa mga news at saka sa sinasabi nila. Correct. So, wala po tayong mali siya kung ano man po ang ating kinokontent dyan. Kung sino tatayong abogado, ako po. Tatayo para sa sarili. Sure. Yun. We picked up on the fact that heart surgery these days. Yun yung maganda kay Yusek Claire Castro, mga kababayan. Yun yung maganda, 'di ba? Handa siya na tayuan yung kanyang statement, 'di ba? Handa siyang tayuan bilang siya na lang ang mag-abogado sa kanyang sarili, 'di ba? Yan ang may tapang at dignidad, 'di ba? Hindi kagaya ni Libiste, 'di ba? Na para bang kay Libiste nagtatago sa saya ng isang babae, 'di ba? Para lang mapagtakpan yung kanyang katarantaduhan na interview, 'di ba? Kasi lumalabas na parang katarantaduhan na yung interview niya dahil bakit? Kasi siya mismo ang hindi hindi nagpapatotoo dun sa mga interviewong nilalabas niya. 'Di ba? Kasi bakit ka masasaktan kung ikaw naman mismo ang naglabas niyang katarantaduhan mo na yan? 'Di ba? Yung mga kalokohan mo na yan, na mga interview na yan, tapos pagka na-content ng ibang tao, magagalit ka. Kutong lupa ka pala, 'di ba? Iyakin ka palang sipunin ka. 'Di ba? Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. Sipunin ka pa pala. May luga ka pa pala sa utak kung ganun, 'di ba? Kasi tayo na, imagine niyo mga kababayan, 'di ba? Content creator ka. Okay, nagko-content ka, nagbibigay tayo ng rito, saloobin natin regarding sa mga anomalyang pondo-pondo na yan, sa mga insertion na yan na pagkalaki-laki, bilyon piso, 'di ba? Yung mga flood control project na yan na inumpisan sa ni Duterte, administrasyon ng hinayupak na na yan, 'di ba? Matanda na yan, na until now 'di ba? Talagang pinuporsyon ng ating Pangulo upang malinis yung mga animal na yan, yung mga animal na 'di ba? Tapos itong si Leviste ay talagang todo iwas sa mga even kay kay Senator Ping Lacson. Iwas na iwas siya na talakayin itong Cabral files na ito dahil di umano itong Cabral files na ito ay may nilalaman. Okay, para sa kanya may nilalaman. Pero ayaw naman nung panahon ng inilabas yung flood control project na yan, mga flood control issue na yan. So dito mga kababayan, makikita natin sa mga susunod na araw, susunod na buwan, kung saan tutungo itong bangayan ni Representative Leviste at nito ni Yusek Claire Castro, 'di ba? Ako kay Yusek ako rito, kayo kanino ba kayo? Basta ako naniniwala ako sa kakayanan ni Yusek Claire. Na kaya niyang tindigan kasi totoo naman yung sinabi ni Yusek
na lahat yan, nanggaling yung source na yan kay Ombudsman Remulla. Tapos meron pa siyang statement na di umano ay hindi niya ididemanda dahil kaibigan, no? So, ibig sabihin, intentional. Personal intention mo talaga na kasuhan dahil napipikong ka. Dahil hindi mo kaya yung mga reaction sa'yo ni 'di ba, or yung highlights ni Yuse Claire regarding sa mga issue mo pagdating sa batas, 'di ba? Or yung credibilidad mo kasi wala namang hindi naman talaga credible yung salita ni Libiste kasi hearsay lang, mga kababayan, hearsay lang 'yan eh. Oo, wala nga siya nilatag sa atin na para saan ba 'to. Kagaya ng sinasabi ni Sentry, 'di ba mga kababayan? Sige, nandyan yung pangalan ni ganito, nandyan yung pangalan, o ano ba yan? O ano bang gagawin dyan? Kagaya ng sinabi ni Ombudsman Remulla na, o ano bang gagawin namin dyan? 'Di ba? O ba't ayaw mong lagyan ng ebidensya yan? Lagyan mo ng ano yan, kung nagpre-presenta ka, magkaso ka sa Ombudsman regarding dito sa mga nasa Cabral files na ito. So, yung mga nakalista dyan, o sino yung mga yan, anong gagawin nga naman dyan? 'Di ba? So, kaya yung pinaliwanag ni Yusek na 'di ba from the very start na inire-reaction na niya tong Leviste issue na ito. Tapos nadagdagan pa nitong itong issue niya. Di umano sa sinabi ni Ombudsman Remulla na eto meron kang binenta, 'di ba? O na hindi alam ng Kongreso or walang abiso ng Kongreso at hinighlights lang po ni Yuse Claire yung kanyang reaction at pagbibigay niya ng opinion regarding sa kung ano ang posibilidad na maging kaso or kahinatnan ni Libiste, 'di ba, sa Kongreso. Kung may tendency ba siyang matanggal, maparusahan, 'di ba? Yun yung mga highlights ni Yuse Claire, 'di ba? At ayon yan mismo sa batas, 'di ba? So, eto, hindi ko maintindihan kaya sa mga DDS talaga, sa mga DDLS, DDS Black, mga kababayan, kung bakit pagdating sa ating mga solid administration or sa mga loyalista or sa mga galit na galit talaga sila. Galit na galit sila, mga kababayan, 'di ba? Hindi ko maintindihan. O kagaya nga nito ni mapunta tayo dito kay Aimee, 'di ba? O Aimee versus Lacson naman. Aimee versus Lacson. Itong si Aimee, mga kababayan, ay pikon na pikon kay Senator Ping, 'di ba? Until now, pikon na pikon kay Senator Ping Lacson at naghahamon ng sabunutan. O kung hindi ba naman may sapak ang mga didilis talaga, 'di ba? Talaga mayroong mga sapak ito eh. Hindi ko maintindihan paano ba naging ito, tagapaglingkod ng sambayanan ito, itong mga taong ito, kagaya nila Aimee at 'di ba? Aimee, sila Kiko Barsaga, itong sila Leviste, sila Marcoleta, sila tawag dito Robin Padilla, ganyan na ba talaga yung kababa yung kalidad ng mga kailangan nating iboto or manungkulan sa atin sa serbisyo publiko na wala naman talagang maibigay na tamang konklusyon or wala maibigay na tamang serbisyo sa atin, 'di ba? Or konklusyon sa nangyayari na mga anomalya rito. 'Di ba, na puro lahat hearsay, pabida-bida, kagaya nito ni Aimee, bida-bida lang, 'di ba? Wala naman barado tuloy siya kay Senator Ping. 'Di ba, barado siya kay Senator Ping, kaya natatawa tayo, mga kababayan, nagmumukha silang tanga. Nagmumukha silang engot sa harapan ng taong bayan, 'di ba? Eto, pakinggan natin ito kung bakit pikon na pikon si Senator Aimee dito kay Senator Ping. Napilo kayong okay. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako.
Kaya siya nagamo ng sabunutan. Oo. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. Oo. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong, I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni na Tito Soto at Kiringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. On Monday, January 19, we will resume the Blue Ribbon Committee hearings to further clarify some issues surrounding the blood control anomalies. Hence, we'd like to know more about the so-called Cabral files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. In fact, we're also sending an invitation to the Speaker of the House of Representatives. But we prefer to get it from the original and official source itself, the DPWH, Department of Public Works and Highways. In this regard, we are issuing a subpoena ducis tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died, and which are confirmed to be in the possession of the department and which the Blue Ribbon Committee needs to further enhance our inquiry and investigation. Nag-usap na kami ni Secretary. Ayan diyan muna natin putulin mga kababayan. So, ayun mga kababayan, di ba? Sino ba naman matino na senador? Hindi, tatanungin ko kayo, sino matinong senador na dahil napipikong ka, magyaya ka ng sabunutan? Ganyan na po kababa. Oo, sa totoo lang ganyan na po kababa ang kalidad ng mga naupong senador. Kagaya po ni Amy. Imagine niyo mga kababayan, prominente kang tao, kilala ang iyong dinadala mong apelyido kahit hindi sa iyo 'yan. Di ba? Kahit hindi tunay na sa iyo 'yan, 'di ba? Dinadala mo yung apelyido na 'yan, tapos kung magsalita ka, asal kanto, salitang kanto. Pangkantuan ba? Na para bang si Robin Padilla na sinasabi kay Sentry na square na lang sila, suntukan na lang. Lumabas ka diyan, Trillanes, 'di ba? Ano tayo, 'di ba? Square tayo. Kaya sabi ni Senator Sani Trillanes, ganito na ba? Kababa ang nito. 'Di ba? Hindi ba ano ba 'to? Hindi ba nakapagtapos 'to? Ano ba 'to? High school, nasa high school level pa rin ba 'to? Square, 'di ba? Parang ganito lang din kay Amy, mga kababayan. Na nakakatawa na isa kang senador, 'di ba? May ethics ka naman siguro na tinatawag, no? Sa iyong 'di ba? Pwesto ngayon, 'di ba? Pero parang yung ethic na yun hindi makita, okay? Dahil nga dito sa na to, no? Mga asal mo, 'di ba? Hindi makita yung mo, yung sarili mong 'di ba, identity dito sa na to, sa issue na ito dahil nga nag-asal nag-asal sanggano ka, 'di ba? Sana sa susunod na mga panahon wag na po tayong magluklok ng mga ganitong klase ng mga diablo sa Senado. Diablo sa Senado to mga kababayan Ang hirap isipin na pinagtataonan tayo ng sambayan ng publiko ng ibang bansa, no, dahil meron tayong ganitong klase ng mga parang uneducated people, no. Buti na nga lang itong si
Senator Ping, umiral talaga yung pinag-aralan niya. 'Di ba? Umiral talaga yung pinag-aralan niya. Sinagot niya na, ito, 'di ba? Hindi naman ako bakla, hindi naman ako ganito, ganyan. 'Di ba? Sumagot siya ng naaayon sa kanyang pinag-aralan. Pero kung tutuusin, kaya niya rin sagutin ng pasanggano effect yan, 'di ba? Pero hindi ginawa ni Senator Ping. Kasi bakit? Alam niya yung gustong palabasin ni Amy, okay? Na ibaba yung pagkatao ni Senator Ping kagaya niya. Ibaba yung level ng pagkatao ni Senator Ping, no? Kagaya sa pagkatao ni Amy, 'di ba? Ni Senator Amy. Kaya ito mga kababayan, nakakahiya. Sa totoo lang nakakahiya. No, bit-bit pa niya ang apelyido ng ating pangulo, ang mga Marcoses. Tapos ganyan siya ang binigyan niya ng kahihiyan dito, ang namayapang si Apo Lakay, 'di ba? Dahil Diyos ko, at saka yung kanyang kapatid na si PBBM, no, na ayon sa iba ay di naman daw kapatid talaga ni Amy. Ayon sa iba, 'di ba? Ayon sa mga ibang dahil nga ang layo ng ugali ni Amy at napaka-ibang-iba sa Marcoses, no. Kaya no wonder nagkakaroon ng iba't ibang speculation regarding yan sa pag-uugali kasi ni Amy na pinapakita niya. Kagaya nito, 'di ba? Tapos nakitaan pa siya kasi kaya nang gagalaiti siya, nakitaan siya ni Senator Ping na may pork barrel siya. At least nga naman si Senator Ping never nagka-pork barrel, pero si Amy meron pong pork barrel. Tapos kine-question niya yung mga pork barrel ng kapwa niya senador, which is valid naman, 'di ba? Totoo naman. Bakit ka magque-question na may pork barrel to mga to? Ikaw rin naman may pork barrel. Kaya nakakatawa, sobrang nakakatawa. At walang mapaglagyan ang katangahan nitong tao na ito. Sa mga sinasabi niya, no? Sorry, Senator Amy, pero napakabobo mo. Solid. Oo, solid. Para mas deserving pa sa'yo talaga yung ibang nag-a-analyze dito, yung mga ibang vlogger. Mas okay pa no, mga kababayan? Parang mas may utak pa pagdating sa'yo. Pagdating sa mga DDS na to. Kami, aminado kami ron. Aminado kami na mas may utak pa kami kaysa sa mga taong ito. Kasi kami, dumaan kami sa realidad ng buhay. Ito kasi sila, hindi naman dumaan sa realidad ng buhay ito Oo. Ito ay dumaan ito sa iba't ibang katarantaduhan, 'di ba? Katarantaduhan. Yan yung pinagdaanan nila. 'Di ba? So ayun, hanggang dito na lang muna mga kababayan at maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsuportan tunay. Shoutout po sa mga nasa baba, sa mga kabengador natin diyan. Mega love shoutout. Ayan, sa mga bagong pasok po. Ayan pasensya na kayo. Hindi kayo nakaabot at pa-end na rin tayo. Thank you so much mga kabengador. Once again, magkita-kita tayo for another live streaming, another video ng ating mga pag-uusapan dito sa ating live. Ayan. Thank you so much. Once again, ito po ang inyong lingkod, Birador Pico at your service, mga kabengador. Peace out and magandang umaga, gabi, tanghali, madaling araw, anumang oras sa inyo ngayon. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang ating Pangulong si PBBM.